kaya dapat palagi kayo nag-iipon. Pero ito guys, feeling ko kailangan nyo mag-ipon kasi yung iba sa inyo, magkakaroon ng changes or pagbabago. Magkakaroon ng maraming opportunities actually para mag-iba kayo ng trabaho or mag-iba kayo ng larangan ng pinagkakakitaan. So let's say for example, yung iba sa inyo, kung fixed income kayo right now, ibig sabihin employed, fixed yung salary nyo, next year maaaring mag-iba yung source of income nyo. Pwedeng maging commission based kayo or maging freelancer or pwede kayong mag-invest din or magnegosyo mga kapiksi. Pero hello guys, hello mga kapiksi, Happy New Year, Happy 2025 sa inyo mga kapiksi. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Money 2025. Titingnan natin yung energy nyo sa kaperahan, trabaho, negosyo, salapi, investment, whatever na may kinalaman sa pera mga kapiksi. And naka-upload na guys sa inyong yung mga videos natin for 2025, no? Nandun lang sa homepage natin. Kung hindi nyo pa napapanood, punta lang kayo dun sa ating YouTube homepage. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung mga money manifesting technique para sa inyo. So, nakuha natin for you is protect. Keep all bills and invoices well away from mirrors, windows, and other reflective surfaces. Otherwise, you will attract more claims on your money. Pag sinabing more claims on your money, parang maraming hihila ng pera mo palabas sa iyo. Okay? Yung mga reflective surfaces, di ba, yung mga mirrors, salamin, windows, ganyan, yung mga reflective na windows, nagre-reflect kasi yan, ibig sabihin dumodoble yung image, di ba? Pag nagsalamin ka, nagre-reflect ka, so dumodoble yung image mo. So yung mga bills, no? Yung mga bills and invoices na tinatawag dito, yung mga resibo, yung mga kunwari, Meralco bill, internet bill, kung hindi pa kayo paperless, no? 'Di ba? Minsan kung hindi pa paperless, ibig sabihin meron pang bill na dumadating sa bahay nyo para babayaran nyo ng ganitong due date, ganyan. Sa mga bahay ng Pinoy, madalas to no? Hindi ko lang alam ngayon kung uso pa. Yung mga salamin, sinisipit dun yung mga bill. Bill ng Meralco, bill ng tubig, 'di ba? Para hindi makalimutan yung due date. Kasi syempre, araw-araw nagsasalamin ka. Pag nandun nga naman yung bill, bayarin, makikita mo agad. So, mababayaran mo. And as a consequence, dahil nga reflective surface siya, more claims on your money yung pwede mo ma-experience. Ibig sabihin, more claims, more expenses, more humahatak, more parang hinahatak away from you yung pera mga kapiksi. So, wag nyo nang gawin yun. Ilagay nyo na lang sa mga salamin nyo yung mga pera, diba, coins or bills, yun na lang yung ilagay nyo para yun din yung mag-reflect sa buhay nyo, yun yung papasok naman sa buhay nyo mga kapiksi. Okay? So, comment down below. Kami, wala naman kaming salamin sa bahay, kaya walang, well, sa CR meron, pero yung salamin talaga sa sala, ganyan, wala kaming ganun. So, wala yan. Tsaka yung mga bills namin nasa loob ng drawer ko. So, comment down below guys, no, if naka-resonate kayo dyan, and pwede nyong gawin yon mga kapiksi. Tingnan natin yung ganap sa inyo sa kaperahan, trabaho, negosyo, salapi, investment mga kapiksi. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong December. Magbibigay tayo ng una, free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, so pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life. And then meron din tayong 15% discount mga kapiksi until December 31. So avail nyo na guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount yan until December 31. So, avail nyo na mga kapiksi. Aquarius guys, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating money energy. Meron dito ang presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may ganun kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganun sa kanilang natal chart. This is both negative and positive. Unang-una sa negative guys, maaaring may mga pagsubok, challenges na ma-experience kayo. Pwedeng sa problema sa trabaho or problema sa pera, pero normal naman to guys, walang taong hindi naman problema sa buhay, so wag kayo masyadong magulat dito or wag kayo masyadong matakot. It's just part ng buhay natin, so just be ready mga kapiksi, okay, anytime. Kaya dapat palagi kayo nag-iipon. Pero ito guys, feeling ko kailangan nyo mag-ipon kasi yung iba sa inyo magkakaroon ng changes or pagbabago, magkakaroon ng maraming opportunities actually para mag-iba kayo ng trabaho or mag-iba kayo ng larangan ng pinagkakakitaan. So let's say for example, yung iba sa inyo kung fixed income kayo right now, ibig sabihin employed, fixed yung salary nyo, next year maaaring mag-iba yung source of income nyo. Pwedeng maging commission based kayo or maging freelancer, or pwede kayong mag-invest din or magnegosyo mga kapiksi. Pero nakakita tayo ng changes no sa pagkakakitaan nyo mga kapiksi. Kung ano man yung source of income nyo ngayong 2024, maaari yan magkaroon ng change. Kasi yung iba sa inyo nag-e-explore talaga. Ibig sabihin you are actively seeking. Naghahanap talaga kayo ng ibang mapagkakakitaan. So kung ano yung hinahanap nyo sa 2025, yun din yung maaaring ipagkaloob sa inyo ni universe. You just have to keep on seeking or looking out for it hanggang sa makita mo talaga kung ano yung trabaho na para sa iyo or pagkakakitaan na para sa inyo mga kapiksi. So ano to guys, malaking pagbabago no. Yung iba maaari mag-abroad, especially kung talaga naghahanap kayo ng trabaho sa abroad mga kapiksi. Maaring matuloy yung mga pirmahan ng kontrata, mga job offers kung meron kayong mga requirements na nilalakad ngayon, kasi 'di ba kapag nag-a-abroad masyadong maraming requirements bukod dun sa mga hindi ko alam kung ano hindi naman ako nag-a-abroad pero masyadong kumbaga sa regular na employment sa Pilipinas, 'di ba pag nagtrabaho ka sa Pilipinas ang daming hinihingi requirements, parang mas doble yung hinihingi kapag mag-a-abroad ka or something. So, parang yung iba sa inyo, dadating kayo dun sa point na aabot kayo sa ganun mga kapiksi, na mag-aasikaso kayo ng requirements and maaari kayong matuloy mag-abroad, lalo na kung gustong-gusto nyong mag-abroad mga kapiksi. Ganun din sa investment at sa negosyo mga kapiksi. Kung parang may mga masisil kayo na kontrata or may mga masisil kayo na transaction, lalo na kung negosyante kayo, parang makaka-close kayo ng mga deal sa mga malalaking kliyente, kung mga project-based kayo, ganyan. So, parang may seal, 'di ba? Pag sinabing seal, selyado, yung mga kontrata. So, magkakaroon ng mga contract signing talaga and makakakuha kayo ng mga parang regular or malalaking customer mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo na yan guys. Mind mga bagong kontrata, mga bagong trabaho, movement no sa trabaho. Yung iba sa inyo guys, maaari din kayo magkaroon ng relocation bukod dun sa mga nangingibang bansa. Pwede din kayo magkaroon ng relocation. So let's say for example, baka nasa Cebu ka ngayon, tapos magdidestino ka sa Maynila or sa kung saan mang panig ng Pilipinas, ganyan. So maaari kayo magkaroon ng relocation mga kapiksi based dun sa trabaho nyo. Okay? So, what else guys? Tingnan pa natin. Meron ditong earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you. Ito naman guys, maaari may mang backstab sa inyo din, no? So, mag-ingat kayo dun sa, parang mag-ingat din kayo sa mga pambabackstab ng mga, mag-ingat, ibig sabihin mag-ingat kayo sa mga
taong pinagkakatiwalaan nyo, parang nanakawan kayo ng idea, mga kapiksi mo. Let's say for example, meron kang negosyo na gusto mong itayo, tapos yung negosyo na yun kinukwento mo sa, I don't know, kapitbahay mo or kakilala mo, tapos malalaman mo na lang na yung negosyo mo nininegosyo na pala, yung balak mo negosyo nininegosyo na pala nung pinagsabihan mo. So yung mga ganon, parang credit grabbing, or basta maaari kayong manakawan ng mga ideas, mga kapiksi. So just keep it to yourself. It is not safe hanggang sa i-launch mo siya, no? Pag nasa isip mo siya, safe siya, syempre hanggang hindi mo nilalabas. Pero hanggang hindi mo nilalabas, di ba, wag mo munang ipagsasabi or ipagkakalat. Keep it to yourself, mga kapiksi. Okay? And another thing to note, bibigyan kayo ng chance ni universe na makarecover sa inyong kabuhayan by next year, no? So kung meron kayong mga napalampas na opportunities ngayong 2024, guys, maaari mo siyang i-revisit sa 2025 kasi maaari siyang mabuhay ulit, no? So let's say for example, baka ngayong 2024 na mismo na gumawa ng Graham cake Graham cake, or I don't know, hindi ko alam kung ano yung trending ngayon 2024. Tapos by next year, parang bibigyan ka ulit ni universe ng chance na subukan mo yung larangan na yun. O kaya ngayon, siguro ngayon 2024, binigyan ka ng chance or naisip mo na maging content creator, tapos pinalampas mo lang. Pero by 2025, pwedeng maging i-open mo ulit yung, maging open ka ulit sa ganong opportunity, i-try mo, and maaari kang mag-succeed naman next year. So, depende. Sample lang yung mga sinabi ko, guys. Pero yung mga napalampas mo na opportunity ngayong 2024 when it comes to money, pwede siyang ma-revive, mga kapiksi, sa 2025, and maaari siyang kumita ulit. So, kunwari, baka nagsara kayo ng karinderya ngayong 2024 kasi tumumal yung tinda nyo, ganyan. So, marirevive siya sa 2025. And pag na-revive nyo siya, mas magiging ma-okay na ulit siya kesa sa ngayon, mga kapiksi. Nagets nyo ba? So, depende yun kung ano yung mga negosyo nyo. Pero whatever, guys, as long as determinado kayo na maging successful talaga yung mga negosyo or mga pinagkakakitaan nyo. Okay? So, this is about recovery, exploration, guys, mga bagong kontrata. Ito, guys, i-mine nyo na yan sa comment section. Mga bagong kontrata, pag-alis, movement, magagandang changes or pagbabago, especially sa pagkakakitaan, mga kapiksi. Yan yung mga magagandang energy nyo when it comes to money, trabaho, negosyo sa 2025. So, i-mine nyo na yan, guys, lahat sa comment section, mga kapiksi. Pwede kayo, guys, makinig ng mga pampaswerte subliminals natin, no? Super effective yan. Ang dami nating natutulungan. Listen to it everyday, mga kapiksi. Makakatulong yan sa inyo. Okay? Alright. So, ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.